Isang magaling na detective, Denzel Washington, ang tumulong sa isang nakakakilabot na pagnanakaw sa bangko, Clive Owen, habang ang isang migting na krisis na hostage ay nangyayari. Sa pabago-bago ng mga sitwasyon ay dumating ang isang babaeng nagngangalang Madeline, Jodie Foster, isang misteryosong power broker na may nakatagong agenda at nagbabantang itulak ang isang tensyon na sitwasyon na lampas sa breaking point. Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Dalton Russell ang nagpakilala habang nakaupo sa isang madilim na silid kung saan iginiit niyang nasa isa siyang selda at ibinunyag na nagsasagawa siyang isang perpektong pagnanakaw. Samantala, ang Manhattan Trust Bank sa New York ay ni-raid ng isang grupo ng mga magnanakaw habang nakasuot ng mga damit ng pintor bilang pagbabalat kayo. Habang ginagawang hostage ang mga tao sa loob, nakita ng isang polis ang hindi pangkaraniwang aktibidad sa bangko, at ipinaalam sa puwersa ng pulisya ang tungkol sa nangyayaring robbery. Si Detective Keith Frazier at Detective Bill Mitchell, ay nalaman ng tungkol sa nangyayaring robbery at naatasang pangunahan ang negosasyon sa mga kriminal. Ilang sandali pa, dumating na sila sa pinangyarihan ng krimen, kung saan ang pulisya ay inaayos ang kanilang setup at binigyan sila ng impormasyon tungkol sa mga pinakabagong update. Sa loob ng bangko, inutusan ang mga magnanakaw ang mga hostage na magtipon sa main hall, kung saan kinuha nila ang kanilang mga susi at cellphone. Sinubukan ng isa sa mga empleyado na itago ang kanyang telepono, kung saan ipinahiwatig niyang naiwan niya ito sa bahay, ngunit nahanap ito ng kanilang pinuno sa silid ng kanyang opisina, at binugbog siya sa harap ng lahat upang ipadala ang mensahe na kailangang sumunod ng lahat sa kanilang mga utos. Ang mga hostage ay pinilit na magpalit ng mga damit at maskara, gaya ng sa mga magnanakaw. Nakita nila ang isang may sakit na matandang lalaki, at ipinadala siya sa labas ng bangko, na may sulat na nagbibigay ng babala sa mga pulis. Si Arthur Case, ang chairman ng board of director ng bangko, ay tinawagan ng fixer na si Madeline White at hiniling na tumulong sa patuloy na nangyayaring robbery sa kanyang bangko. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang safety deposit box, at inutusan siyang protektahan ito sa anumang halaga ngunit hindi niya ibinunyag ang anumang bagay tungkol sa nilalaman nito. Samantala, ipinagpatuloy ng pulisya ang investigasyon at sinubukang tawagan ang mga magnanakaw, ngunit walang sumasagot sa telepono at wala rin silang nakitang kapakipakinabang mula sa security footage, dahil pinatay na ng mga magnanakaw ang mga kamera. Pagkaraan ng ilang oras, nagpadala muli ang mga magnanakaw ng isa pang hostage sa labas, na may briefcase na naglalaman ng isa pang sulat, na hinihiling sa mga pulis na ayusin ang 2 bus at isang eroplano para sa kanila sa alas 9 ng gabi, dahil kung hindi, merong kahihinatnan ang mga bihag. Habang tinatalakay ng pulisya ang sitwasyon, binisita sila ni Arthur at nag-alok ng kanyang tulong upang matugunan ang kahilingan ng mga magnanakaw, ngunit tinanggihan ni Keith ang alok at inutusan na siyang umalis. Hindi nagtagal, nakatanggap ang pulisya ng isa pang mensahe mula sa mga magnanakaw, kung saan hiniling ng mga magnanakaw na ayusin ang pagkain para sa mga bihag. Nagpadala ang mga pulis ng isang recording device sa loob ng mga pizza box, at hindi nagtagal ay nakuha na ng device ang isang pag-uusap ngunit ito ay nasa banyagang wika, humingi ng tulong ang pulisya sa mga mamamayan upang matukoy ang wika, at lumalabas na ito ay wikang Albanian. Ipinatawag ni Keith ang isang babae upang isali ng usapan, ngunit inihayag niyang ito ay isa lang voice recording mula sa isa sa mga talumpati ng dating Pangulo ng Albania. Nang marinig ito sa kanya, narealize ni Keith na sinusubukan lang silang lituhin ng mga magnanakaw upang makakuha ng mas marami pang oras, ngunit hindi niya pa rin malaman kung ano ang kanilang plano. Binuksan ni Dalton ang safety deposit box 372 at kinumpiska ang mga nilalaman nito. Kalaunan, dumating si Madeline sa labas ng bangko at nagpakilala kay Keith, at hiniling na isama siya sa nangyayaring investigasyon. Nang muling tawagan ni Keith ang bangko, kinausap niya si Russell at nagbantang malapit na siyang makulong, ngunit kumpiyansang sumagot si Russell na lalabas siya sa harap ng pintuan at wala ditong magagawa si Keith. Sa paglipas ng mga oras, hinati ng mga magnanakaw ang mga hostage sa iba't ibang silid at patuloy silang binabala sa habang isinasama sa kanila ang mga miyembro ng kanilang team. Patuloy rin silang nagtatrabaho sa kanilang lihim na plano at patuloy na naghuhukay sa sahig sa loob ng supply room ng bangko. Sa kahilingan ni Madeline, pinayagan siya ni Keith na makipag-usap sa mga magnanakaw at nag-alok siya ng ligtas na paraan kay Russell kung poprotektahan niya ang kanyang interes.
Pagkatapos makinig sa kanya, inimbitahan siya ni Russell sa loob ng bangko, kung saan inalok siya ng babae ng $2 milyong kung paprotektahan niya ang nilalaman ng box, ngunit tinanggihan ni Russell ang alok. Nang tanungin ni Russell ang tungkol sa nilalaman ng box, itinanggi ni Madeleine na alam niya ang tungkol dito, ngunit inihayag ni Russell na alam niya kung ano ang nasa loob ng box. Sinabi niya sa babae na ang box ay pag-aari ng isang taong nagtrabaho sa bangko sa Switzerland noong World War II, at sinamantala ang sitwasyon upang kumita ng maraming pera, na kalona na iginamit niya sa pagtatayo ng bangkong ito. Alas ni Madeleine na alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Arthur, at hiniling sa kanyang dalhin siya sa safety deposit room. Sa loob ng box, natuklasan nila ang isang envelope na naglalaman ng mga dokumento mula sa Nazi Germany, at sinabi ni Russell na matagal na dapat sinira ni Arthur ang mga dokumentong ito. Muli siyang nag-alok ng isang paraan upang ligtas siyang makalabas, ngunit tila hindi dito interesado si Russell. Nang makarating sa labas ng bangko si Madeleine, tinanong ni Keith kung ano ang pinag-usapan nila ng mga magnanakaw, ngunit hindi niya pinansin ang tanong at sinabing hindi niya maaaring ibahagi ang anumang detalye sa kanya. Habang tinatalakay ng team ang potensyal na plano ng mga magnanakaw, naghinala si Keith na ginugulo lang sila ng mga ito upang makabili ng mas marami pang oras. Dahil dito, nagpasya siyang maging one step ahead at tinawagan si Russell upang ipaalam na na-arrange na niya ang isang eroplano ayon sa kanyang kahilingan, ngunit hindi niya ito ibibigay hanggang sa matiyak niyang ligtas ang mga bihag. Bilang tugon, inimbitahan siya ni Russell sa loob ng bangko at hinayaan siyang makita ang mga hostage. Dinala siya ni Russell sa isa pang silid, kung saan tiniyak ni Keith sa mga hostage na ilalabas niya sila sa lalong madaling panahon. Kalaunan, nakipag-usap si Keith kay Russell, at nag-alok ng dalawang pagpipilihan, ang maaresto siya pagkatapos ng robbery, o maari siyang lumabas kasama si Keith at tapusin na ang robbery ngayon, ngunit tinanggihan niya ang parehong pagpipilihan. Habang nakikipag-usap sa kanya, ibinunyag ni Keith na alam niyang hindi naman nila kailangan ng isang eroplano, at sinusubukan lamang nilang panatilihing busy ang pulisya. Nagtanong din si Russell tungkol sa kanyang personal na buhay, kung saan sinabi ni Keith na gusto niyang magpakasal, ngunit wala siyang sapat na pera upang gawin ito. Bago umalis, nilinlang niya si Russell para makipag-away at sinubukan tanggalin ang kanyang maskara, ngunit iniligtas siya ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos umalis sa bangko, sinabi ni Keith kay Bill Mitchell na sinadya niyang simulan ng away upang malaman ang tungkol sa mindset ng mga magnanakaw at natuklasang hindi nila sasaktan ang sinuman. Ngunit hindi nagtagal, napatunayang mali si Keith nang tumawag si Russell sa kanya, at inutos na itutok ang mga kamera sa ikalawang palapag, kung saan pinatay nila ang isa sa mga hostage sa harap ng pulisya. Nadismaya si Keith at nagmamadaling pumunta sa bangko, kung saan sinabi sa kanya ni Russell na siya ang may pananagutan sa pagpatay at papatayin niya ang iba kung hindi tutuparin ni Keith ang kanilang mga kahilingan. Hindi nagtagal, dumating ang superior ni Keith at pinagalitan siya dahil sa pagiging reckless. Inutusan niya itong lumayo na sa kaso, at plinano ang susunod na hakbang kasama ang natitirang bahagi ng team. Nagpasya ang mga pulis na salakain na ang bangko at gumamit ng mga rubber bullets upang mapatamba ang lahat hanggang sa ma-identify nila ang mga magnanakaw. Samantala, naghinala si Keith sa mga magnanakaw na hindi sila maaaring umupo lang doon sa dilim at siguradong meron silang ilang paraan upang mahulaan ang sunod na hakbang ng mga pulis. Nang bumalik siya sa van at hinanap ang briefcase na ipinadala nila kanina, nalaman niyang nagtanim sila ng listening device at alam ng mga magnanakaw ang bawat galaw nila. Inutusan niya ang team na i-address ang plano, ngunit nagpasya pa rin silang magpatuloy. Ang mga magnanakaw na narinig ang tungkol sa raid ay gumamit ng mga smoke grenade at lumabas sa bangko kasama ang mga hostage. Pinalibutan sila ng mga polis, at inutos ni Keith na i-interrogate ang bawat isa sa kanila, dahil maaaring ang ilan sa kanila ay mga magnanakaw. Habang inilalayo ang mga hostage, pumasok ang mga polis sa loob ng bangko at nagsimulang maghanap sa paligid upang malaman ang tungkol sa mga nawala. Tumingin sila sa paligid ng supply room, ngunit nagulat sila nang makita ng hindi man lang ginalaw ng mga magnanakaw ang pera. Nabawi ni Keith ang cellphone ng mga hostage, ngunit nalilito dahil hindi niya maintindihan ang layunin ng pagnanakaw, ngayong hindi sila nagnakaw ng kahit na ano sa bangko. Nalaman din ng team ang tungkol sa mga artificial na baril, at narilais na wala silang planong saktaan ng sinuman, at pek lamang ang pagpatay para takutin sila.
Sa utos ni Keith, inimbestigahan ng pulisya ang bawat isa sa mga bihag, ngunit hindi nila mahanap kung sino ang magnanakaw sa kanila. Pumunta si Keith sa kanyang senior at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga detail, na nagsasabing wala silang nahanap na kasangkot sa mga hostage. Dahil wala silang mahanap na clue o anumang patunay sa pagnanakaw, inutos sa kanyang isara na ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sumangayon dito si Keith, ngunit ipinagpatuloy niya pa rin ang paghanap sa katotohanan, pinag-aralan niya ang mga bank records, at nalamang hindi binanggit ang safety deposit box number 392 kahit saan, kaya inutusan niya si Mitchell na tulungan siya sa pagpapatakbo ng background check. Nakipagkita din siya kay Madeleine at kinumpronte siya tungkol sa kaso. Inilabas niya ang isang entrapment recording na ginawa niya kanina, nang ipakilala sa kanya si Madeleine, at pinagbantaan si Keith na makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos itong mapakinggan, sinabi niya kay Keith ang tungkol sa mga dilang ni Arthur sa mga Nazis, ngunit inutos sa kanyang panatilihin itong confidential kung ayaw niyang mawalan ng trabaho. Kalaunan, nakipagkita si Madeleine kay Arthur at sinabi sa kanyang hindi pa andang sumuko si Keith sa kaso. Tinanong siya ni Arthur tungkol sa envelope, ngunit sinabi ni Madeleine na hawak na ito ng leader ng mga magnanakaw, at baka plano niyang gamitin ito laban kay Arthur sa hinaharap. Kanyang sinabi na hindi kumuha ng anumang pera ang mga magnanakaw mula sa bangko, ngunit nakatitsak siyang. Habol nila ang mga nilalaman ng box, na pinaghihinalaan niyang mas mahal ang nilalaman. Pagkatapos ng ilang komprontasyon, inamin ni Arthur na ang box ay naglalaman ng mga loose diamond at isang singsing na pag-aari ng asawa ng kanyang kaibigang Hodjo, na kanyang ipinagkanulo sa mga Nazis dahil binayaran nila siya ng maraming pera. Nalaman ni Madeleine ang tungkol sa kanyang mga kremen, ngunit hiniling na ilihim ito bilang bahagi ng kanilang deal at sumangayon naman siya dito. Sa sumunod na eksena, ipinagpatuloy ni Russell ang kanyang monologue kung saan iginiit niyang nasa isa siyang Zelda, ngunit nabunyag na nasa likod siya ng isang artificial na pader sa supply room ng bangko, na itinayo ng kanyang mga kasamahan sa panahon ng robbery. Inilabas niya ang mga diamante na kanyang ninakaw mula sa box, at lumabas sa lihim na espasyo, isang linggo pagkatapos ng pagnanakaw. Ang team ni Russell, na napag-alamang kabilang sa mga hostage ngunit hindi sila matukoy ng pulisya, ay naghihintay sa kanya sa labas ng bangko upang kunin siya. Nakita nila sina Keith at Mitchell na papunta sa bangko, at ipinaalam kay Russell ang tungkol dito, ngunit tiniyak niya sa kanila na makakalabas siya ng ligtas. Gamit ang ibang kasuotan, lumabas siya ng pinto at binangga si Keith na kakapasok pa lang sa bangko, ngunit hindi niya ito nakilala. Ilang sandali pa, nakasama na muli ni Russell ang kanyang team, na malugod siyang tinanggap at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Samantala, si Keith na meron ng dalang search warrant ay inutos sa mga opisyal ng bangko na dalhin siya sa safety deposit box number 392. Doon, may nakita siyang diamond ring sa loob ng box, na may note na nagsasabing sundan mo ang singsing. Pagkatapos nito, binisita ni Keith at Bill Mitchell si Arthur, at nag-investiga sa kanya tungkol sa singsing, ngunit wala siyang kahit na anong ibinunyag. Kalaunan ay nakipagkita si Keith kay Madeleine at hinikayat siyang i-report si Arthur sa War Crimes Office. Nang makauwi na sa bahay, nakahanap si Keith ng isang diamante sa loob ng kanyang bolsa, at narilais na inilagay ito ni Russell para sa kanya, nang mabangga niya ito sa entrance ng bangko. Naalala niya rin ang sinabi ni Russell, na lalabas siya sa front door sa harap nila, at napangiti sa paghanga ngayong pwede na siyang magpakasal dahil sa regalong ibinigay ng magnanakaw. At dito natapos. Salamat sa panunood sa QQ Recap. Sana ay nagustuhan niyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa muli.